Surprise! Hi, baby. Welcome home. Ano? Gulat ka ba? Oo? Good. Ay, yun talagang gusto kong mangyari. Gusto ko yung pagpasok mo pa lang ng pinto tapos bigla kang mapapatigil kasi naghihintay na pala ako sa'yo. Oh, kanina pa ako dito actually. Ilang beses ko nga pre-practice yung surprise ko para sakto pagpasok mo. Buti na lang talaga hindi ako napaaga ng sigaw. Kung hindi masisira talaga yung moment. Papaano ako nakapasok? Um, Hiningi ko kay tita yung susi dito sa apartment mo. Nakwento mo kasi noong nakaraan na binigyan mo siya ng duplicate key. In case gusto niyang bumisita o may kailangan siyang kunin dito. Kaya kanina, tinawagan ko siya. Sabi ko, hihiramin ko lang sandali kasi may maliit akong plano para sa'yo. Pumayag naman siya agad. Alam mo naman si tita, tuwang-tuwa pa nga nung nalaman niyang susurpresahin kita. Oo, hiniram ko lang ngayong araw. Huwag kang mag-alala. Ibabalik ko rin sa kanya mamaya. Dadaan ako sa kanila pagkatapos natin kumain para maibigay ko kaagad. Anong ginagawa ko dito? Well, gusto nga kitang sorpresahin. Medyo nag-aalala kasi ako sa text mo kagabi na overtime ka ng overtime. Parang ilang araw mo na rin sinasabi na late ka nakakauwi. Tapos minsan pa nga, parang pagod na yung tono mo kahit sa chat lang. Kaya napaisip ako kagabi bago matulog. Sabi ko sa sarili ko, parang hindi na yata maayos yung pahinga mo. Baka puro trabaho na lang iniisip mo. Tapos, naisip ko rin na baka hindi ka na kumakain ng tama. Kilala kita eh. Kapag sobrang busy ka na, nakakalimutan mo na ang lahat. Kahit simpleng pagkain o pahinga. And so, I decided na, since day off ko naman ngayon sa work, what if sorpresahin kita? Hindi naman kailangan bongga pero, oh, hug. Oh, baby, na-miss din kita. Ang tagal din nating hindi nagkita ng maayos. Minsan saglit lang tayo nagkakausap tapos tulog na agad tayo pareho. Parehas pagod. Alam ko naman na you're working hard. Alam ko kung gaano ka ka-dedicated sa ginagawa mo. Kaya nga proud na proud ako sa'yo dahil dun. Kaya lang naman ako nandito kasi maliban sa na-miss kita, syempre gusto ko lang naman kahit papano na maibsan yung pagod mo. Kahit saglit lang. Ha? Ano yun? Naibsan ng pagod mo, makita mo lang ako? Jesus, Diyos ko, ang corny talaga ng mahal ko kahit kailan. Pero alam mo, kahit nakukornehan ako sa linya mo, kinikilig pa rin ako ng konti. Di, joke lang, hindi lang konti. Though, as much as kinikilig ako dyan sa sinasabi mo, iba ang ibig kong sabihin po, okay? I meant this. Tara sa kusina. Tada! Yes, nagluto po ako ng hapunan mo. Hindi lang basta luto ha, pinag-isipan ko talaga kung ano yung masarap pero hindi mabigat sa tiyan. Yung tipong kahit pagod ka galing trabaho, ma-enjoy mo pa rin kainin. Tapos, alam mo ba, inisip ko rin kung ano yung mga pagkain na kaya mong initin na lang kapag nasa office ka na. Kaya, hindi lang hapunan ang ginawa ko ngayon. Nag-meal prep na rin ako para sa mga susunod na araw. May mga naka-container na dyan sa ref. Tingnan mo, naka-label pa nga para hindi ka malito kung alin ang kakainin mo sa bawat araw. May ulam na rin na pwede mong baunin sa work. Ilalagay mo na lang sa bag mo tapos pagdating mo sa office, iinitin mo na lang sa microwave. Ginawa ko yun para naman mapanatag ang loob ko na
talagang kumakain ka ng matino at hindi mo pinapagutuman sarili mo habang busy ka. Ayoko kasi yung iniisip ko na maghapon ka na ngang nagtatrabaho tapos ang kinakain mo lang kung ano yung mabilis-mabilis sa labas o minsan wala pa nga. Mas okay na may dala kang pagkain. Kahit papaano may energy ka pa rin hanggang matapos shift mo, 'di ba? Tsaka hindi mo rin kailangan mag-asip. Tsaka hindi mo na rin kailangan mag-isip kung anong kakainin mo sa araw-araw. May nakahanda na. Narinig ko yung rumble ng tiyan mo. Kung ako sa'yo, maghilamos ka muna saglit. Freshen up ka muna para mawala yung pagod ng buong araw. Maghugas ka na rin ng kamay ha at magpalit ka na rin ng damit mo. Tapos, sabay na tayong kumain. Gusto ko kasi makita yung reaction mo kapag natikman mo yung niluto ko. Sana magustuhan mo. Pinaghirapan ko talaga to para sa'yo. Kaya sige na, initin ko muna. Hi baby! Dali-dali upo ka. Okay. Ready? So, eto po ang niluto ko para sa aking minamahal. Tada! Tinolang manok. Opo, tinola. Alam ko simple lang pakinggan. Pero, gusto ko kasi yung pagkain na mainit sa tiyan at comforting. Pero hindi ka mabibigatan lalo na pagod ka galing trabaho. Kaya naisip ko na tinola yung perfect. May sabaw kasi, may gulay na rin, may manok na malambot. Tapos nilagyan ko pa ng maraming luya para mas mabango at masarap higupin yung sabaw. Alam mo yung feeling na pagod ka buong araw tapos may isang mangkok na mainit na sabaw na naghihintay sa'yo? Yun yung gusto kong maramdaman mo ngayon. Tapos may kaunting twist pa ako dyan. Nilagyan ko din to ng dahon ng sili at medyo dinagdagan ko yung timpla para mas malasa yung sabaw. Hindi siya mabigat pero ramdam mo pa rin yung sarap. Sigurado ako dun. Sabi ko nga habang nagluluto ako kanina, siguro mai-inlove na naman to sa akin lalo. Kasi, di ba, sabi nila, ang daan daw sa puso ng lalaki ay sa pamamagitan ng sikmura or ano nga yan sa English? Ayun, oo. The way to a man's heart is through his stomach. So, kung masarap to, ibig sabihin effective yung strategy ko. Joke lang. Pero totoo, gusto ko lang na may mainit ka talagang pagkain pag uwi mo. Yun lang naman talaga yung goal ko. Sige na, tikman mo na. Sabihin mo agad sa akin kung ano sa tingin mo. Talaga? Grabe ka naman. Bakit ka naman ganyan magsalita? Hindi ako sanay na pinupuri mo ako ng ganyan bigla. Nakakahiya tuloy. Pero thank you. Nakakakilig naman marinig na nagustuhan mo agad. Ay, makakahinga na ako ng malalim. Worth it yung pagod ko sa kusina buong araw. Ilang beses ko pang tinikman yung sabaw para sigurado na tama talaga yung lasa. Kasi iniisip ko talaga kung magugustuhan mo ba o hindi. Ayoko naman na ma-disappoint ka syempre. Ayoko kasi yung tipong kakain ka lang kasi ginawa ko. Tapos mag-fake reaction ka sasabihin mo, ang sarap-sarap. Hindi naman pala talaga. Gusto ko kasi talagang i-enjoy mo. Kasi, syempre balang araw pag mag-asawa na tayo. Gusto ko yung honest reaction mo kung talagang masarap luto ko. Masarap talaga? Naku, huwag mo na ulitin. Baka lalo ko kiligin eh. Pero seriously, natutuwa ako na nagustuhan mo. Pakiramdam ko tuloy parang ang sarap pa lalong magluto para sa'yo sa susunod. Alam mo ba, habang nagluluto ko kanina, hinisip ko kung ano pa kaya yung pwedeng gawin natin next time. Baka sa susunod, ibang ulam naman lutuin ko. Yung pwede mong baunin ulit sa work. Para kahit busy ka, may maaalala kang may taong naghanda ng pagkain para sa'yo. Pero sa ngayon,
Ubusin mo muna yung nasa harap mo. Kain ka lang ng kain. Kasi mas masaya ako kapag nakikita kitang kumakain ng maayos pagkatapos ng mahabang araw mo. Hmm? Salamat? Walang anuman. Para sa'yo naman to eh. At saka halata naman na nagustuhan mo yung pagkain. Ubus na ubus mo yung nasa plato mo eh. Yun palang sapat na para maging masaya ako. Oh, ikaw na maghuhugas? Sigurado ka ba? Sige na nga. Kung gusto mo talagang ikaw na bahala sa mga hugasin, hindi na kita aagawan dyan. At least may ambag ka naman kahit papano sa surprise dinner ko. Ay, pero wag mong isipin na obligasyon mo yun ha. Okay na sa akin na kumain ka ng maayos. Ako naman yung nag-intrude sa apartment mo eh. Pero baby, actually, tamang-tama lang naman pala na ikaw yung maghuhugas kasi kailangan ko na rin siguro umalis maya-maya. Gabi na rin kasi. Tapos may pasok pa ako bukas ng maaga. Medyo malayo pa yung uuwian ko tapos maaga rin ako gigising para sa work. Kaya kahit gusto ko pang tumambay dito kasama ka, kailangan ko na rin talagang bumalik. Okay lang? Oh, ihahatid mo ko? Oh, salamat baby. You're so sweet talaga. Pasensya na sa abala ha. Wala nga naman. Ang sweet-sweet naman ng boyfriend ko. Okay. We're here na. Thank you ulit baby sa paghatid. I love you. Mwah. Oh, sorry. Gusto ko lang ulit ipaalala sa iyo ha, nakakain ka pa rin ng maayos sa mga susunod na araw. Nasa ref na po yung mga pagkain na ginawa ko kanina. Huwag mong kakalimutan yun ha. Kapag busy ka sa work, kumuha ka lang ng isa. Tapos initin mo na lang, okay? Good. Mwah. Mahal na mahal kita, baby. Good night.